Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mapagpalang pagbati ngayong araw na ito para sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Hatid sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya para sa araw na ito. Ano po? Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa ating Master Control. Nandiyan pa rin sila Milo Janela, sila Hero, si Leo, and of course, si Jerome Toledo. Ayan. At syempre tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook page, type lamang doon sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Kaya din, nasusubaybayan tayo sa ating live audio streaming sa pamamagitan ng ating PBS Radio app. Ngayon, kung wala pa ho kayong PBS Radio app, i-download po nyo yan. Kung kayo may smartphone, sa inyong Google app, i-type nyo lamang po doon, Evox PBS Receiver. Evox as in Echo, Valentine, October, and Xerox. Yan. Tapos PBS Receiver. Pag nakita nyo po yun, press nyo lang po yun at i-download nyo na yung ating PBS Radio app. At pag na-download nyo na po yan sa inyong mga cellphones, pag na-install na, makikita nyo po doon ang mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Nandun ang RP1, RP2, RP3, and of course ang ating FM1 at FM2 at ang ating Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang doon. Tap nyo lang doon sa Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na po ang mga programa dito sa World Service. Okay? And of course sa atin din YouTube. Meron din tayong YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Yan. Handa na ba kayo sa ating programa ngayong araw na ito? Sa ating episode ngayong araw na ito? Pero bago tayo dumako sa kalipunan ng ating programa, magbibigay daan muna tayo para sa ilang mga paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene,
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kahapon, nagdesisyon na ang Estados Unidos na magpataw ng tinatawag nilang reciprocal tariff. Ano po? At ginawa nila ito sa may mahigit sa 100 bansa sa buong mundo. Kasama na po dito ang Pilipinas at pinatungan tayo ng 17% tariff. Ano po? Tayo ang ikalawa sa pinakamababang napatawan ng tariff dito sa Southeast Asia o maging sa buong Asia. 10% sa Singapore, tayo 17%, and the rest ng ating mga kapitbahay sa Asia at sa Southeast Asia tulad ng Thailand, Vietnam, at Cambodia, maging itong China, ay ang tataas po ng kanilang tariff na ipinataw sa kanila ng US, 24% and above. Ano po, ang pinakamataas yata China, which is 50% more. Tapos sinundan po ng, Thailand, mataas din eh. Nasa Thailand, Cambodia, Vietnam. They're ranging from 25 to 30 to 40% na tariff ang binigay sa kanila. Sa atin, 17% tariff. Ngayon, alamin natin, paano ba ito makakaapekto? Ano ba itong tariff na ito at how will it affect itong ating ekonomiya? How will it affect our industries here in the Philippines? Lalo na yung tinatawag nating komersyo o pagninegosyo sa bansa. May epekto ba ito sa magiging presyo ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas at sa ating mga manggagawa at sa ating mga negosyante, mga investors, to be exact. Nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, walang iba kundi si Chairman George Barcelon. Magandang umaga po, Chairman George. Magandang umaga po. Good morning. Hello. Thank you, Sir George at Chairman Barcelon, at napakinggan niyo po kami at napaunlakan niyo po kami ngayong araw na ito. Chairman Barcelon, 17% ang pinataw sa atin ng US, ng United States, yung tinatawag nila ng reciprocal tariff. How does the PCCI see this? May epekto po ba ito sa pangkalahatang pagninegosyo, pangangalakal dito sa Pilipinas? Meron naman. Kasi yung sa ngayon, yung import duties natin or tariff, pababa, single digit. Mm-hmm. Of course, na tinaasan ng 17%, ibig sabihin, yung produkto natin pagpasok sa Amerika, mas mahal. Pero relative. Kung i-compare natin sa ibang bansa, kanina narinig ko yung sinabi mo, mas mataas yung mga ibang bansa. Dito sa ASEAN, ang pangalawa tayo, ang pinababa, Singapore, 10%, tayo 17%. Okay? Yung bagay na yan, meron tayong comparative advantage. Ibig sabihin, kung same item going to the US, we will be charged less, no? Actually, yung tarifa naman, it doesn't apply to the exporting country. Okay. It applies to the people who are importing, and they have to pay the additional taxes. So that means Ngayon, meron naman tayong mga dating mga produkto na hindi competitive tayo. Kasi lahat naman mababa yung tariff eh. Pero itong ginawa ni President Trump na halos sa more than 100 countries na naepektado, but it provide us a break kasi mas mababa yun natin yung tariff. okay. But we have to be selective na in the sense na hindi naman lahat na produkto na we are exporting the same thing eh. Okay. Tayo may mga prutas, banana, pineapple, copper, whatever. So we have to be selective na ano ba yung effect sa atin.
Alright. Ang pinakamalaking export natin is semiconductor, no? Yun. Or IP Mhm. related. Oo. Pero I read somewhere from DTI that is not affected Yun na. by the reciprocal yes. tariff. Opo. Kasi nakausap But, we have garments, wearables, furniture, okay, na we are exporting, or handicraft. Malaki din ang export natin sa handicraft. So all of this, we do have competition from China and from other ASEAN countries. Okay. Given the fact that now, if you look at it, parang lamang na tayo sa almost may mga 15 to 20%. Kasi yung mga iba, 34, 25. So this in itself, no, would give us some advantage. I Alright. think, and I'm sure that DTI, pinag-aralan nila kung ano ba yung mga advantage natin, at saka it's also allow us to attract foreign investments. Mhm. Okay. Well, Halimbawa, ang operation nila nasa Thailand, nasa ibang bansa na mataas, they may be attracted to come to the Philippines. alright, Chairman George, Invest. Chairman, matanong ko lang, itong mga nababanggit po ninyo, it seems like it made the Philippines more viable, more attractive to foreign investors. Pwede ba silang lumipat na lang dito para dito sila magpadala? Well, depende. Alam mo, pagka ang isang issue na concern natin is availability of power, no? Energy. Inako. Okay? Yung dati, ang complaint nila, mas mahal yung kuryente natin. Pero kung itong malaki ng tax na in-impose, the issue on the energy is negated. Okay. Nabawasan yung effect, no? Pero the other aspect also is kung meron man tayong kuryente, kasi medyo ang supply natin sa ngayon, ang alam natin marami mga project na renewable energy, solar, wind, kung ano pa, but it's still in the process, mga 2-3 years pa yun. So we have to calibrate kung ano bang talagang na pwedeng natin na makatrack, no? At another thing is that yung investments for people to come to let's say invest in their country, long-term yan, long-term ang investments. But from a business point of view, kailangan tignan natin what is the effect to the US. Yes. Okay? Kasi ang impact dito, lahat ng bilihin dyan sa Amerika, tataas. Yun na nga. Oo. Yung mga ngayon, alam mo na, ang laki ng broad base yung support ni President Trump. Malamang ko-complain yung mga tao, no? Yes, opo. Inflation. So we have to look at what is the reaction. Whether this would be tweaked, whether this would be is this a long-term thing? Is there a long-term thing? Kasi yung mga investment, you're talking about 3-5 years. Hindi naman sandali lang na pwedeng mo papasok, pagkatapos lalabas ka uli. So, I think this will have to be observed muna, no? Na whether this would be a in the remaining, kasi bago lang si Trump 2.0, he still has 4 years. Yeah, matagal pa. Meron pa. Itong bagong pronouncement, kung 4 years talaga, then people will think, okay, it's worth investing. Pero kung hindi, they may have this wait and see attitude. Yeah. Alright. So, Chairman Barcelon, do you think kapag dumating po kasi mag-a-apply yata itong tariff na ito, if I'm not mistaken, April 9, no? April 9 mag-a-apply siya. Yes. Yung pong miyembro ng PCCI are ready for this na?
ganito na, we are of course in a way happy that we are not in the top bracket. 70 tayo. But at the same time, we still have to observe, no? What does this really mean to us, no? And is there a long-term benefit? Okay. Sige. So as far as PCCI is concerned, as far as you're concerned as chairman po ng PCCI, wait and see and observation pa lang po tayo para dito sa full effect nitong 17% na tariff na ito. Yes. But pero yung mga iba, if you're exporting already, yes. Yung mga exporter ngayon, makita nila na may opportunity, they may also prepare increasing their production capacity. Yun. Di ba? Oo. Kasi kung itong merkado sa Amerika, you have a share already, this would allow you to increase by your share. So I'm sure, I mean, like anybody else, businessmen are looking for opportunity. And kung dapat ihanda siya, handa sila. Alright. Okay. Kasi biruin nyo, kung ang kasabay natin, biruin mo, Chairman Barcelona, halimbawa, mga produkto galing sa China, galing sa Thailand, sa Vietnam, papatawan sila ng 35 to 50% depending on the country. Tapos tayo 17% lang. 'Di ba mas mukhang viable yung produkto natin, pero we just have to make sure na maganda yung produkto. Oo, tama. At saka yung mga garments natin, ang isang kalaban, Bangladesh. Nako, okay. Sige. Okay. Biro mo yung nabasa ko, yung Bangladesh, 45% yata eh. Mataas din. Mataas din. Okay. Anyway. Well, halimbawa, yung kalaban mo dyan sa isang merkado, sa US, sa Bangladesh, ngayon lamang ka na. Ayun. At least kahit pa paano, may nakikita tayong silver lining dito, no? Chairman Barcelona. Tama. Hindi ko malaman kung magpapasalamat ako kay Potus o hindi eh. Maraming salamat, Chairman. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ang ating pong chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, walang iba kundi si Chairman, of course, George Barcelon. So, yan po ang ating naging panayam kay Chairman Barcelon. Magbabalik po kami. Makalipas pa rin ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12.
Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay iparireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Tayo po ngayon ay nasa mga nalalabing sandali na lamang ng ating episode ng Global na Tayo dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. At kanina po nakapanayam natin si Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon hinggil po dito sa pagpataw ng US na tinatawag nilang reciprocal tariff. Ulitin ko po, 17% ang pinataw sa atin ng Estados Unidos sa pangunguna ng kanilang presidente, si US President Donald Trump. Samantalang sa Singapore is 10%. So second tayo sa pinaka-lowest, no? Ang pinaka-lowest, yung baseline na tinatawag nila is 10%. Susunod tayo sa Singapore 17%, and of course the rest, The rest is 24% and above. Just to have a figure para lamang po maintindihan po ninyo, no? So tayo Philippines 17% lang, okay? 17%. Ito, pakinggan nyo to, ha. China, ayan. China, ang kanilang reciprocal tariff ay 34%. 34%. Ang Vietnam, 46%. Ang Taiwan, 32%. Japan, 24%. India, 26%. South Korea, 25%. Indonesia, 32%. Malaysia, 42%. Cambodia, 49%. Bangladesh 37%. Okay? Australia, 10% din, no? Pero hindi naman na ito kasama sa Southeast Asia. So, doon sa Southeast Asia, tayo ang ikalawa sa pinakamababa, 17%, okay? So, may nakikita naman, although of course pag sinabi kasi nating taripa, nagkakaroon ng negatibong pananaw tungkol dito. Pero sa totoo lang, ang sumasalo po ng taripa na yan, yung bansa, yung importer doon sa bansa. Ibig sabihin, ang Estados Unidos, yung importer sa Estados Unidos, ang magbabayad ng 17%. Hindi tayo. Kasi sa kanilang tayo kumukuha, sila lang kumukuha sa atin. Ano yung magiging epekto sa inyo, sa atin? Ang epekto po noon, pag nag-impose sila ng 17%, halimbawa, yung 100 ko, nagbenta ako ng saging, nagbenta ako ng saging sa Estados Unidos worth 100,000, okay? Pumasok sa Estados Unidos, in-import, may importer, kinuha yung produkto ko. Papatawan ngayon ng 17% yun. So magiging 110,000 plus na yon ang halaga. So saan ngayon babawiin ng importer yung dinagdag niya na 17%? Di sa end user, dun sa consumer, doon niya babawiin. Doon sa mga Amerikanong bibili ng produkto natin, no, ng saging na binenta ko. So kung dati nabebenta ko lang siya ng 10 piso, baka pagdating po sa palengke doon sa Estados Unidos, sa kanilang mga supermarket, magiging 12 pesos, magiging 13, 14, depende po. Depende sa sitwasyon. Yun. Ngayon, ang problema doon, kapag ang Estados Unidos ay mayroong tinatawag na sarili nila ng production, kung sila mismo may production ng saging, nakakapag-produce sila, yun ang magiging competition natin. Kasi yung saging na napoproduce sa Estados Unidos, sila mismo nagpo-produce, mas mababa ang presyo nun dahil wala nakapatong na taripa. So, ibig sabihin, pabawas yung mga orderin sa atin ng mga saging na nanggagaling sa Pilipinas dahil nga mataas ang presyo, walang masyadong bumibili. Dahil pinatungan nga ng taripa as compared sa mga local products na ginagawa sa US na walang taripa, meaning mas mura. And that goes the same with all the products na pumapasok sa loob ng Estados Unidos na manggagaling sa ibang bansa. Ngayon, ang magiging problema ngayon sa Estados Unidos, inflation. Taas ng mga bilihin ngayon doon. Sa atin, ang dapat natin tingnan dito, baka mabawasan yung volume na ini-export natin papunta sa Estados Unidos. So we have to make sure, sabi nga ni Chairman Barcelon, we have to make sure na yung quality na ini-export natin
ay the best quality para kung meron man tayong kakompetensya doon sa US, mas pipiliin pa rin ang ating produkto. Alright, sa pamamagitan po niyan, tayo po yung magpipinid na ng ating edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, hanggang sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.